Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ika-apat na impeachment complaint ay hinihintay na po ng Sergeant at Arms o yung hinihintay na po sa HOR. Yan, pag-uusapan natin yan. Di pa ba sabak yung tatlo? May nakikita pa ba kayong kakaibang kaso na hindi nakita nung unang tatlo? Talagang okay, pag-uusapan din po natin ito po si Ben Tulfo naman. Mayroon pong pag-angas na ginawa si Ben Tulfo na kababawan naman. Nakinikinita po natin, no? Kawawa po ang Senado ng Pilipinas pag nanalo po tong at sabay-sabay pong tatlong tulpo ang nariyan. Okay, sa kabilang banda naman po, pinagmalaki ni Saldico yung akap at binanatan. Hindi na po nasiyahan na pinagmalaki lang yung akap. Binanatan. No? Binanatan pa yung confidential fund again ni Vice President Sara Duterte. Akala po nila may nakikinig sa kanila no? Pero kaya po natin tinatalakay ito para maipakita po natin kung gaano po kabobo ang tingin nila sa mga Pilipino na pag nagsalita sila ay lahat po ng usapin no na mga Pilipino ngayon sa budget ay madadala uli nila sa confidential fund. Napakalaki po ng diferensya. Ang budget po, pinag-uusapan po, mga nawawalang pondo, mga nililipat na pondo, daan-daang bilyon. Ulitin ko po, daan-daang bilyon. B po, B. No? Yung pinagpipilitan yung gusto nating talakayin lang ng mga Pilipino, milyon lang, milyon, M lang, M. Yan po mga pag-uusapan natin. Okay, pag-usapan natin, no? Wala nang hintay-hintay, wala nang intro-intro. Usapan na agad. Alam niyo po, kilala na po natin yung mga tolfu, no? Na mga maangas, mga astig, mga ano no, yung matatapang kuno. Pero wala na po sa hulog yung pag-angas eh. Ito po, tinatanong lang po to si Ben Tulfo naman po ang pag-usapan natin ngayon. No? O, bago yan. Erich. Tanong lang po natin si Erich. Okay. Ito po si Ben Tulfo. Kung napapansin nyo po dito sa may, alam ko nakakita na ako nito sa, kung hindi sa may SLEX, dito po sa NLEX, nakita ko po, turismo, tulpo para sa turismo. So, pinagpapalagay ko na, nagtaka rin ako eh, may panibago bang sinusuportahan yung tulfo na party list? Kasi ang alam natin party list nila ay Axis eh. Di ba? Axis yung kanilang party list. Kaya ang question ko nga, mayroon bang sinusuportahan yung mga tulfo na party list? Etong turismo ba ay party list? So wala naman pong ano yun dahil tatanungin ka syempre dahil nagpapa-interview ka eh. Ito po, tignan nyo po kung gaano po mag-angas tong Ben Tulfo. Wala naman pong kadahiday. wala naman pong kadahidahilan yung pag-aangas. Natatandaan niyo po? Yan ba? Tumakbo ang kapatid niya, yung turismo kay ano yun, kay Wanda Tulfo. Yung dating natanggal sa tourism. Dahil involved din to si, hindi ko alam eh. Yan ba yun? Okay. Ang point lang, syempre magtatanong kasi nakalagay Tulfo para sa turismo. O turismo, parang Tulfo para sa turismo. Sagutin mo ng maayos, di ba? Kasi tinatanong ka ng reporter. Kung ganito po ang magiging senador nyo, good luck na lang sa atin, no? Kung iboboto nyo po to. Ito po, pakinggan nyo po. Tulfo sa turismo na nakita namin ito sa San Fernando, may Tanner, may Carpulin. Ano yung kaugnayan nyo dito? Wala akong pakialam siya. Unang-una, ang Tulfo, ako si Ben. Hindi na ako binigyan ng sinasabing heads up. Hindi naman ako in-inform. So, am I supporting that? No.
Huwag tayong confuse eh. Kasi baka mamaya sabihin kaming tatlo sumusuporta dyan. Alam niyo yun, yung nag-aangas ka ng wala namang mga non-issue, di ba? Ang point lang doon, tulfo ka eh. Di ba? Ipaliwanag mo, bakit wala akong pakialam dyan? Kung yan ba, ay sinusuportahan niyo po ba? No. Kala mo talaga, ano po issue? Ben Tulfo, ano issue? Ano yung, Diyos ko, nakinikinitan niyo po ba? Pag yan po ay naroon sa Senado at nag-iimbestiga, imagine niyo na lang po, mas maangas to di hamak kay Raffy Tulfo eh. Wala pong, hindi po namin alam kung ano yung Tulfo para sa turismo, no? Tapos biglang, wala akong pakialam dyan. If you will ask me, if I support it, no. Puta. Eh di, matapang pala kayo, bakit nagagamit yung pangalan ninyo? Yun nga yung point ko eh. Kung ngayon pa lang, naghugas kamay na kayo, paano kung nanalo yan? Ginamit, kayo naman ang sikat eh. Di ba? Kung ako yan, papatanggal ko yan lahat. Kasi ako yan eh. Apelyido ko yan. Halimbawa, Aratelis. Aratelis para sa buntis. Halimbawa, kasi Tulfo para sa turismo eh. Ganun po yung, ang point ko lang po dito, walang point para na. May nakita po kami na poster. Ang laki po ng mga poster na yan eh. Di ba? Eh kung sinabi ba, Aratelis para sa buntis, ay hindi po ako yan. Wala po akong kinalaman dyan dahil baka Aratelis na bunga yan. Hindi po yung Aratelis na, pwede ka magpaliwanag ng maayos na, wala kasi talagang alam yung reporter, kaya po nagtatanong. Huwag niyong masamain. Yun yung point ko yung, ano na lang yung Senado, madadagdagan pa ng maangas. Wala naman pong katotoran yung pag-angas. No? So sana, hopefully, matauhan po tayo. Ganyan po ugali nila. Yung isa na dapat mag-angas, may issue po ngayon, yung Erich Sylvester Tulfo. Yun po yung dapat na nagpapaliwanag. Bakit siya pinagbibintangang nameke ng papeles para maging US citizen? Tahimik naman. Ngayon po, Dehin Bokiki rin po. Tayo ngayon, may issue po sa PCSO. Saan ka nakakita na isang buwan, napakaraming tumama? Yung matapang ng before mag-investigasyon sa PCSO, napakatapang nung number 1 na nilang pinaka-popular na sa magkakapatid, si Raffy. Bakit tahimik po ngayon? Di ba? Yun yung dating sa akin, no? Pag panahon na kinakailangan nyo magpaliwanag, pag panahon na kinakailangan yung kumibo, pag panahon na yung mga tao ay naghahanap ng boses, kasi PCSO, ang tagal na po niyan eh. Ngayon, December, ganun pa rin, ang dami pa rin tumama. Mathematically impossible, di ba? Mismong yung kapatid ng presidente, si Jaime Marcos, ang nagsasabi na binibiro sila na, puta, pang Guinness Book of World Record yan eh. Takot ba kayong mga DDS? Baka hindi ka talaga DDS. Inaasar mo kami. Natakot kami. Hindi naman. Hindi naman kami takot sa mga Tulfo kasi nakakita na kami ng tunay na matapang eh. Yung Duterte kasi tunay na matapang. Ang kalaban kasi ng Duterte, kasi total nang aasar ka rin lang eh. Ang kalaban kasi ng Duterte, yung 50 years na insurgency. Yung lahat ng mga rebelde
yung mga terorista, Marawi. Yan yung mga nilabanan, mga drug lords. Ha? Yung mga drug lords. At saka higit sa lahat, yung pong mga oligarko. Oh, yan po ang pinakamalupit na nilabanan ng mga Duterte. Kayo po, tanungin ko kayo. Sino po bang nakalaban na talaga ng mga tulpo na pwede nating masabing na magbigay lang po kayo ng isang tao na talagang yung pwede natin sabihin na ito powerful. Si Michael Yang kalaban ng tulpo? Talaga? Talaga kinalaban nila si Michael Yang? Kumusta ako? Okay naman po. Okay. Punta na po tayo sa mga tunay na balita. Yun nga, 'di ba? Pinakasikat na kinalaban nila kung hindi ako nagkakamali si ano Sino na nga yun? Si Santiago. Si Raymart. Si Raymart Santiago lang. Ayun po, may prueba na po kami sa mga Duterte. Kaya hindi nyo po kami maluloko. Hindi nyo po kami yung mapagbibintangan na yung mga Duterte supporters takot kay Tulpo. Nakakita na po kami ng tunay na katapangan. Yan po, katapangan po. Tignan nyo naman si Inday Sara. Ang binangga ni Inday Sara, yung pinakamakakapangyarihan sa Pilipinas. Di po ba? Si President Bongbong Marcos, Martin Romualdez, si Saldico at saka si Lisa Marcos Araneta. Si Trillanes ba nakalaban ba nila? Wala po, sa hilera yan ng mga nilabanan ng mga drug lords, no? Oligarko, doon pa lang. At saka yung mga terorista. Pati mga NPA. Yung mga magtutubig. Hindi lang po magtutubig. Pati po yung mga nag-eeroplano. At saka yung mga tobacco boys. Sa bagay, sila-sila din yun, no? Sila-sila din yung mga oligarko na yun. Okay, punta na po tayo rito sa balita natin kay BP Sara. Si BP Sara po ay sasampahan na naman. Ayan, fourth impeachment complaint looms versus Sara Duterte. Ito po ay pinahayag po ng hindi pala Sergeant at Arms. Ano ba to si Blasco? House Secretary General. Yan, Secretary General. iba pala yung Sergeant at Arms. Yung pala Sergeant at Arms, yung mga nanguhuli ng mga na contempt. Okay, ayon po kay Reginald Velasco, Secretary General ng House of Representatives. Meron pa pong hinihintay sila. May nagpasabi pong congressman na ayaw niyang pangalanan na meron pang magpa-file sa Lunes, no? Ng panibagong sabi nga rito, fresh complaint. Talaga, fresh complaint. Ano yan, lumpia? May nakita pa rin kayong bago? Ang tindi nyo. Mamaya po, bakit po may yung mga nauna po na mga impeachment complaint ay mag-sponsor. So, sasawsaw po.